kinikilalang Senko Hanabi ito sa Japan. Nauna sa aking vlog para paliwanag kung saan ito sindihan. Upang hindi kayo malito tulad namin. Ang hawakan mo ay yung may watawat na kulay pink at sindihan mo ang dulo nito, yung red. Nag-sale kasi ang donkey ng paputok sa katapusan ng August kung kaya't kami ay nakahabol ng paputokan sa August. Ngunit amin na itong i-vlog at ma-view ngayong buwan ng October. Sa lahat ng aming nasindihan, ito ang pinakamaikli. Ang Senko Hanabi. Ito naman ay parang sparkler kung tawagin sa atin sa Pilipinas. Naalala ko tuloy ang Watusibam, ang favorite na firecracker ko. God works in mysterious ways dahil nakabuo na naman ako ng memory tungkol nitong paputok. Nayo, Fuji no nai da. Nakabili kami ng paputok, kailangan mayroon tayong packets, no? Filled with water kasi pag matapos tayong magsindi ng paputok, lagay natin dito. Meron tayong lighter, tsaka dapat may kandila. Mahalaga ni mga kadud na iyong kandila ay nakalutang sa isang bowl na may tubig. Kailangan din na kayo magpaputok na hindi mahangin. Talagang napunta sa magandang plano dahil ito'y ginagawa namin ng hindi pa paparating ang typhoon o bagyo. Pero ingat lang dahil meron ding bagyo na hindi pa dumating sa lugar ay talagang mahangin, malakas na hangin. At meron ding pagkatapos na ng bagyo ay wala na ng hangin o kaya pagkatapos ng bagyo ay mahangin. Kung kaya ingat tayo sa ating pagsisindi ng paputok tuwing summer vacation in Japan or summer days season in Japan. So once again, ito ay ang aking version lang kung paano kami magpapasindi ng mga ganitong paputok. Our reality channel. Before this nighttime fireworks pala ay pumunta kami sa Midori Bowling naman. Mayan! Sa wakas ay dumating na talaga ang panahon na mag-billiard kaming tatlo dito sa Midori. Ito ay 600 yen for 30 minutes, good for 3 person. Sarado kasi ang aming dapat paglalaroan ng ping-pong. Kaya para hindi masayang ang aming paglakbay at happiness nung na kami ay maglakad nung araw na iyon, ay dinala ko na lang sila dito sa Midori Bowling. Hindi kasi mahirap laruin ang billiard kung kaya't pangarap ko na ituro ito sa kambal. Maganda siyang hobby at maganda rin siyang gawin kapag free time o leisure time. Kaya nang matuto na ang kambal ko na maglaro nito ng billiard ay parang ayaw na nilang uwi at gusto talaga nilang tapusin ang game. 15 colorful balls plus 1 white ball na siyang maging bait o tagabangga sa 15 kailangan balls. Ng puku stick para siyang maging strike sa white ball upang maibangga doon sa 15 balls at mahulog doon sa 6 packets ng billiard table. Malawak ang billiard games, kaya ang tinuro ko sa kanila ay isang basic game to play billiards. Sa amin lang sa Pilipinas, kapag pamilya ka na ng galing marunong maglaro ng billiards, ay talagang aabot ka ng billiard championship. Isang magandang paraan din ito sa amin para kumita ng pera kapag ikaw ay teenager at nangailangan ng pera. Isa kasi siyang gambler game, world of the gamblers. Ping-pong naman, ang babayaran mo ay 600 yen for 4 person at 30 minutes game. Ang unang game na aming nilaro dito sa Midori ay ang ping-pong. Dahil nga, serado yung ping-pong na paglaruan natin. May naalala ko na ditong banda ay merong dart game. Siguro inalis.
Sa tingin ko naman ay hindi talaga siya magandang negosyo ang dart. Kasi yung panaan niya o yung titirahan ay laging nasisira o masisira talaga. In the year 1990s, the dart games ay na-revive at ito ay ginawang magnetic dart games. Ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ah